Hi guys, kagagaling ko lang no sa labas, naglakad-lakad ako kasi merong araw today, alam nyo naman na very rare lang na magka-araw, but malamig rin no, kasi parang 1 degree yata yun, sobrang lamig, kahit tatlo na yung suot ko, tatlong pants, tatlong jacket, malamig pa rin no. Tapos naglakad-lakad ako doon sa may forest man yun doon. Tapos, nashock ako kasi yung daan, nag-yellow. Hindi ko in-expect no na nag-ice. Kaya doon ako sa gilid, naglakad. Sa may damo-damo. Kasi, alangan naman doon ka sa gitna maglakad. Hindi nadulas kay. Doon ako sa gilid dumaan no. Pero hindi ko talaga in-expect na nag-ice ba. So yun, lumabas ako kasi parang ilang araw na ako hindi lumabas. Ay, tapos mga, ano yata yun, mga 1 oras yata lahat. Sobrang lamig. Ang sakit ng ilong ko. Sobrang lamig. Tapos, yun. Sabi ng asawa ko, ipakita ko daw kung ano yung mga typical na dinadala namin sa Russia, no? Pag galing kami dito sa Finland, kung ano yung mga binibitbit namin pupunta sa Russia. So, ito. In-order namin ito no online. Ano ito? Vitamins ba? Tapos, sabi ng asawa ko, i-open ko. Hindi pa namin na-check. Hindi ko in-open naman. Dapat i-open natin para malaman natin kung totoo bang nandito yung mga in-order natin. Let's see. Para alam nyo kung ano yung mga pinagbibit-bit namin sa Russia. Tsaka hindi ko yata napakita rin kung ano yung mga binibit-bit namin galing Russia papunta sa Finland, no? Pero yung for sure na dinadala ko galing sa Russia papuntang Finland is rice. Mura ang rice doon din. Nagdadala ako ng rice punta dito, no? And then, minsan lang naman ako kumakain ng rice, guys, no? Nasanay na ako na hindi kumain ng rice. Sana all. Ano to? Resibo. 4. So, 4 daw. Tingnan natin. Let's check. May papapel. 1. 2. 3. 4. 4. Perfect. Kompleto. Kompleto. Ito, dinadala namin to, no? Balance Plus. Para saan ba to? So, vitamins. C vitamins. Glucosamine. Ano to? Ito, ang hirap dito kasi ewan ko ba dito sa Finland, hindi sila naglalagay ng English translation. Finnish at saka Swedish lang talaga. Grabe. Struggle. Kahit sa mga grocery, nahihirapan ako kasi walang English translation. Mabuti pa nga sa Estonia, sa Latvia, kasi merong English talaga. Pero dito sa Finland, wala talaga. Nahirapan ako sa itong mangkalisod. Lalo na pag, for example, bibili ako ng karne, tapos nalilito talaga ako pag walang yung mga, tawag nito, symbol ba? Symbol ng manok, symbol ng karne, ganun. Wala dito. Struggle. Kaya kailangan memorizein ko talaga yung mga words, no? Para alam ko kung ano yung pinagbibili ko. So, ito, vitamins. Dadala kami. Hindi ko alam kung ilan ang pwede. Hindi ko alam. Ilan ba? Hindi pwede dalhin. Per person. Meron kasi specific, guys, no? Hindi ka pwede basta-basta magdala pupunta sa Russia or vice versa ng kung ano-ano, kung ilan lang ang gusto mo. Hindi pwede ganun. Kasi merong limitations. I think sa kilo kailangan 25 kilos lang yata dapat lahat ng pwede mong dalhin. Ganun. Yun. Ito, open natin. H&M. Alam nyo naman, walang H&M sa Russia. Kasi, sanction, di ba? Lumayas sila sa Russia. Pero, alam nyo ba na meron akong nabalitaan? Babalik daw ang Starbucks sa Russia? Wow! Matapos silang umalis-alis, mabalik sila. Makikipagkompetensya sila sa sa pumalit sa may pumalit sa Starbucks, Stars Coffee. So parang ang weird, 'di ba? Makikipagkompetensya ka sa sarili mong brand dati.
Ganun sa Russia, no? Lahat ng umalis na mga big brands, pinalitan sila ng mga local brands, which is, hindi naman siya, like, bad thing, you know? Hindi naman siya, for example, sa Lasa, for example, yung McDonald's, pinalitan sila ng Vkusna Etochka, pero nakatikim ako, hindi naman siya talaga yung McDonald's sa McDonald's, pero pwede na, ganun ba? Ang dami ang taong kumakain doon. Parang hindi naman siya iba yung lasa ba, kumbaga, parang almost the same lang ba. So, yun, feeling ko kung magiging okay ang lahat, babalik yung mga western brands, baka mahirapan sila makabalik, no? Kasi yung mga tao is, kumbaga, sanay na sa mga local brands, no? Yun yung maganda doon sa Russia kasi mabilis makabangon ba? Mabilis silang makabangon. So, ang ganda doon. Ano ba ito? Yung asawa ko umorder. Hindi ko na i-open ay. Wala siya. Yeah, I think wala na H&M, no? I think wala na H&M. Kung meron man, baka double price, ganon. Or triple price. Kaya, yun. Mas mabuting bumili dito, tapos dalhin doon. Ganon. Kasi mahal doon. Tapos, eto, pinaka-importante. Finnish coffee. Finnish coffee, guys. Paborito ng lahat, char. So, nagdadala kami ng mga kape sa Russia kasi parang ang kape doon is parang low quality, ganun. Kaya, much better na magdala ng mga kape. I think, pwede ka lang magdala ng mga grains, anything na plant-based is 5 kilos yata per person, ganun. Merong mga limitations, guys. Alam nyo ba na nagdadala kami ng cheese, like, pwede ka magdala ng milk products and meat products, pero hindi dapat raw, ha, hindi raw. Dapat yung mga luto na ba. Pwede ka magdala up to 5 kilos yata per person. But just recently, ngayong buwan na ito, I think January 20 something, binawal na nila, no, magdala ng cheese at saka milk at saka meat products, as in like wala na talaga lahat. So, nakakalungkot. Kasi dati pag pumupunta kami, guys, tigdadala talaga kami ng 5 kilos na cheese. Tag-isa kami ng asawa ko, tag 5 kilo kami kasi sobrang sarap ng masarap talaga ang Finnish cheese, no? Kasi doon sa Russia nakatikim ako ng cheese, hindi ko na inulit. Hindi na ulit ako nagpabili sa asawa ko, no? Kasi hindi siya masarap, guys. Ewan ko baka yung napili ko is para kasi siyang basta hindi ko gusto. After nun, ayoko nang bumili ng cheese sa Russia. Pero meron siguro mga good quality, pero yung sobrang mahal. Pero dito kasi sa Finland, merong mura na cheese. Yung 1 kilo na cheese, lagay ko yung itsura dito. Mura lang siya, no? Minsan nagsisale siya na 4.99 euro per kilo. So, sobrang mura na yun. Tapos, usually yung price niya is around 7 euro or 6.99. Ganun yun. Parang yung pricing niya. 7 or 8 euro, ganun. So, pag nag-sale siya, 4.99, ganyan. So, bibili kami ng madami, no? Pero minsan, hindi naman sila minsan kasi ang sale dito is parang minsan yung sa app mo ba, parang i-activate mo siya, pero isa lang yung mabibili mo, ganun. So, isa lang. Meron din minsan na madami talaga, like, pwede ka makabili, for example, 2 product per person, tapos per kada bili mo. So, pwede ka magpapalik-balik, good, ganun. Kung hindi ka mapansin ng cashier. So, ganun ginagawa namin, no, para marami kaming mabili. Kasi kailangan namin ng 10 kilo
Sa amin dalawa ng asawa ko. Kada punta namin doon. Yun. Kasi, syempre, binibigay namin sa mga mga friends at saka family. Ganun. Kasi ang sarap ng cheese. At saka ang mura. Good quality ba? Sa Russia kasi medyo pricey, no? Hindi ko pa naman na-try yung sobrang mahal, pero parang hindi worth it kasi mas mura pa yung Finnish cheese. Diba? So, yun, dadala na lang kami. So, ito, kape. Iba't ibang kape. Alam niyo ba na hindi kami bumibili ng kape kung hindi naka-sale? Kasi mahal din ang kape. Kung alam niyo lang. For example, ito. Magkano nga ang real price nito? Around 7 or 8? Oh, no, not 8. Feeling ko 7 point something, ganon. Itong Kurta Katrina, no? So, imagine nyo, ang price niya is around 7 euro, like, normal price, pero meron talagang time, like, siguro, once a month, nagsisale sila, no? Mabibili mo siya ng 3, 4, 10 euro, di ba? Di ba? Di ba ang mura? So, ganun. Ito din, oh, ito. Ano ito? 10 for 3 euro. Baliktad. 3 for 10 euro. So, tatlo for 10 euro. Diba? Iba't iba. Pero hindi ito pwedeng dalhin lahat. Sabi ko nga, 5 kilo lang per person ba. So, dapat i-compute mo talaga lahat ng mga bibit-bitin mo doon, no? Para hindi ka masangit. Pero meron pang isa. Wait lang. Kalimutan ko. Meron pa guys, itong importante. So, Finnish chocolate, no? Hindi naman to Finnish. Marabou, I think. Swedish ang Marabou, no? Pero itong Fazer is Finnish. Meron pa yung blue. Yung blue na version ng ganito. Yun, nagdadala rin kami ng chocolate kasi masarap. Masarap. I mean, sinasabi ng asawa ko, hindi daw masarap ang Russian chocolate. Pero para sa akin, masarap, uy. Masarap siya. Hindi naman siya as in bad. Yung, hindi ko lang gusto doon yung, ewan ko kung sikat ba yung Milka. Hindi ako nasarapan sa Milka. Parang low quality talaga siya. Pinaka low quality sa lahat ng low quality. Pero yung mga Russian brand na chocolate, like, Alyonka ba yun? At saka yung isang, nakalimutan ko na, pero alam ko yung itsura. Ganito yung itsura. Masarap siya, uy. Masarap siya. Hindi siya low quality, pero dito kasi sa Finland, mura ang chocolate, no? For example, itong Marabou. I think, ang normal price nito is 5 euro pag hindi naka-sale. Tapos, pag nag-sale, 10 for 5 pieces. Like, 10 euro, 5 piraso. Diba? Tapos, ang original price, 5 euro. Tapos, pwede mo pala mabili. Hindi, minsan, ang Marabou, sila, 6 pieces for 10 euro. Ganun. So, dapat abang-abang talaga sa sale dito, no? Kasi, sobrang price down talaga yung sale nila dito. Itong Marabou at saka Fazer lang yung gusto ko, no, na chocolate. Actually, hindi ko bet ng Marabou. Simula nung nakatikim ako ng yung ganito, yung original na flavor ba. Ito masarap. Parang, I would say na, ka-level ng Toblerone. Pero mura ba? Mura. Mahal ang Toblerone. Ito is, yun nga, di ba, nagsisale sila. Tapos, sarap. Tapos ito rin, nung Pasko, madami nito nung Pasko, no. Ito yung gustong-gusto ng asawa ko, geisha. Ako gusto ko itong isa. Pero yung original na milk chocolate ba. Alam nyo ba magkano to? Per piece? I think, ito? I think around 6 euro something yata. Wait lang. Nakalimutan ko, no? 6 euro ba yun? 7 euro. Nakalimutan ko yung original price niya, normal price pag hindi naka-sale. Ganun. Tapos nag-sale siya. 3 pieces nito. 10 euro na lang. Ganun. Diba? Ang mura.
And then, hindi kami bumibili ng ibang chocolate, guys. Ganito lang. Yung mga ganito na brand. Carl Fatser ba to pag pronounce in Finnish? Tsaka Marabou. Ganito lang na brand and nothing else. Kasi yung iba hindi masarap. Yun na yun. Ano pa ba yung dinadala namin? Ano pa ba? Wala na. Yun na yun. Yun na yun. Wala na iba. Yun na yun, guys. Para alam nyo lang kung ano yung pinagbibit-bit namin papuntang Russia. Next time, papakita ko naman kung ano yung binibit-bit namin galing Russia papuntang Finland. Diba? Para alam nyo, diba? Wala lang. Para alam nyo. Malay mo, pumunta kayo sa Russia or pumunta kayo sa Finland, no, diba? Para alam nyo kung ano yung mga magandang dalhin. Yun lang, guys. Thank you for watching. Bye!